Hello guys, simula nang nag-aaral ako guys. Nung nag-aaral ako ng criminology, naging police din tayo. Hindi ko napag-aralan na ang batas ay, ika nga, sabi daw, bend the law. Ang napag-aralan ko doon, no one's above the law. Pero itong narinig natin sa sinabi mismo ni Tulfo na sometimes daw you need to bend the law. Agree ba kayo dun? Na ang batas na ginawa na dapat sundin ay kailangan baliin, ibahin, di ba? Parang tuloy, nag-viral tuloy ang kanyang sinabi na bend the law. Di ba? Parang nakakatawa itong si Erwin Tulfo, itong hinahangaan ng mga Tulfo. Sila pa pala yung responsible for bending the law. Instead of, di ba? Sabi nga, instead of ipatupad yung batas, sila pa yung parang sinabi sa habi nila na yung law, we can break the law. Parang ganun. Parang lumalabas na lahat ng batas na sinusunod sa gobyerno natin, sa yung mga batas na sinusunod natin to maintain peace and order, pwede pala yun i-bend. Di ba? Nakalagay natin sa batas diyan, bawal pumatay, di ba? Pag pumatay ka, kakasuhan ka ng murder. Pwede ba i-bend yun? I-bend the law? Ganun ba yun? Parang nakakatawa lang, di ba? Kaya talagang nakakabahala ng gobyerno natin. Bakit? Kasi yung mga namumuno nung nakaupo, sila pa mismo ang magbibend ng batas. Di ba? Kawawa itong mga kababayan natin na porque sila yung nakaupo, kaya na nilang baliin ang batas. Kaya nilang i-bend ang batas. Parang parang nakakatawa. Alam naman natin na napakaliwanag. Kasi mo nag-aral tayo, ang nakalagay diyan, no one's above the law. Hindi bend the law. Kaya nakakatawa talaga itong nagsabi. Tapos inagreehan pa naman itong ni Remulla. Isa pa naman, nag-agree pa na sometimes daw kailangan mo i-bend ang batas. Kaya tingnan nyo, yung naglalaban para sa transparency, para yung sa flood control anomaly, sa halip na si Marcolita na nakikipaglaban, ipinaglalaban talaga niya na kailangan talagang matukoy kung sinong mastermind, na baliktad pa. Siya pa ang nakulong at nakasuhan ng plunder. Pero at the end, plead not guilty din. Kaya nakakatawa. O di ba nakakatawa itong mga lahat ng kumukontra ngayon sa gobyerno, lalo sa ni Pangulong Marcos ng pamahalaan ngayon. Parang lahat ng nagtitistigo doon para sila pang nalalagay sa alanganin, sila pang nakukulong. At ito naman ang mga kapulisan natin, ito naman ang ating mga militar natin, walang nagagawa. Sinusunod lang naman nila ang utos sa kanila. Siyempre, nagtatrabaho lang naman sila. Kung anong ikinuman sa kanila, yun kahit alam na nila na sa sarili nila na parang may something wrong na, susunod pa rin sila. Di ba? Kaya siguro talagang matindi kasi ang pagkadoktrina sa kanila. Ang doktrina kasi sa training, nung nag-training pa ako, follow until you follow no more. Follow and never complain. Ibig sabihin, kahit masama na, susunod pa rin. Kahit alam na nilang labag sa batas, susunod din pa rin. Kahit alam na nilang binibindang batas, susunod pa rin. Para tayong mga puppet. Parang mga puppet, masakit man sabihin, pero puppet talaga ang ganun. Diba? Alam ng mali, susundin pa. Tingnan nyo yung nangyari. Ang dami-dami na nagrarally, nakakatawa na ang gobyerno natin, mga mahal na kababayan. Nakakatawa na talaga. Sa halip na may mag-invest dito sa atin, wala na. Wala. Bakit? Kasi sikat na ang Pilipinas as the most corrupt country. Pati yung mga namumuno, yung mga namamahala sa atin, di ba? Masyadong talamak na ang corruption sa atin. Kaya wala na talaga. Wala nang pag-asa.
Kung sino yung lumalaban para magkaroon ng pag-asa, wala na, ikinulong pa. Kaya goodbye na lang tayo. Siguro magigising na lang ang mga tao, ang lahat ng tao, kasi may umano pa may talagang tatanggol pa may mga nagtatanggol pa, 'di ba? May nagbubulag-bulagan pa rin, 'di ba? May nagbubulag-bulagan pa rin, maraming nagbubulag-bulagan bagaman alam na lang ng mga Pilipino na mali ang ginagawa nila. Basang-basa na sila kung iisipin, 'di ba? Basang-basa na sila. Naliligo na sila sa kanilang ginagawang mga mali. Halatang halata na ng taong bayan. Tingnan nyo ngayon, ang dami-daming nagrarally. Alam niyo bakit nagrarally? Ito lang naman ang bakit maraming nagrarally? Bakit maraming nagpoprotesta sa pamahalaan? Ang pinakadahilan niyan, alam niyo kung bakit? Hindi kasi nila gusto ang pamamalakan. Kasi kapag ang mamamayan, ang taong bayan natutuwa sa pamamalakan, wala namang magrarally diyan. Pero pag ikaw na namumuno, talagang may something ka, talagang mag-iingay ang taong bayan. Baka nakalimutan ng lahat that the power emanates from the people. Yung mga andyan sa gobyerno, inihala lang naman yan ng taong bayan. The total power talaga emanates from the people of the Philippines. Kaya nga nasabi na ang Philippines is a democratic and republican state, di ba? The true power emanates from the people. Kaya siguro magigising itong mga namiminuno diyan sa gobyerno kung lahat na ng tao ay lagi ng lahat na mag-rally at palayasin at maulit yung EDSA revolution dati. Nako, nakakatakot. 'Di ba? Nakakatakot. Kung magkaroon ng civil war, 'di ba? Magkaroon ng civil war na ang tao talaga lalaban na sa gobyerno. Siguro hinihintay pa ng iba. Hinihintay pa nitong mga senador, ng pangulo natin na mangyari yan bago magising sila sa katotohanan. 'Di ba? Nakakatawa. Nakakatawa talaga. Kaya hintayin na lang natin 'yun na mangyari. Hintayin na lang natin. Abang-abang na lang tayo mga mahal na kababayan. Abang-abang na lang tayo sa mga mangyayari. Lalala pa at lalala yan pag hindi umaksyon ang gobyerno dyan. Pag nagbingi-bingihan sila, patuloy sa pagbingi-bingihan, yan talaga, mangyayari yan. Mark my words. Lalong gugulo ang Pilipinas. Nakakahalataan na eh. Sige, hanggang dyan na lang muna. Good evening po sa inyong lahat.